For today's video ay marites ng mga person habang pinapakain ko si Lola ay nanonood ng balita. Nung una nga ay hindi ko maintindihan kung anong sinasabi ni Nili kaya naman kay Lola ako nagtanong kung ano yun. Ayun pala ay tungkol sa divorce o Gerushim ang tawag dito sa Israel. At sa mga hindi pa din po nakakaalam, si Nili ay dating may asawa. At napagkwentuhan nga namin yung kanyang dating asawa at 15 years na silang hiwalay. At divorce na din sila o wala ng bisa ang kanilang kasal. Legal nga dito sa Israel ang divorce at sa Pilipinas na nga lamang ata walang divorce. At sa mga nagtatanong din po pala kung may anak si Nili ay wala po siyang anak. Hindi hinayaan ni na Lola na mag-anak si Nili dahil nga sa kanyang kondisyon at marami siyang iba't ibang klase ng mga gamot na iniinom. Na pwede ring makaapekto sa bata kung sakali na siya ay magbuntis. Ang sakit ni Nili ay hindi inborn pero kahit may sakit na nun si Nili ay siya ay nakapagtrabaho pa at nakapag-asawa pa nga. Ayan nga't pinapakain ko si Lola at hanggang ngayon nga ay sinusubuan ko pa dahil sumasakit pa yung kanyang balikat. At pagkatapos kong asikasuhin si na Lola ay pupunta naman ako sa kapatid ni Lola at may pinapakuha ng mga pagkain at tsinelas para kay Lola. Ayan nga't sinili naman ang aking pakakainin bago ako umalis at panay pa nga ang kwento at mahilig din yan sa maretesan. Hapunan na nga nila yan at gabi na nga din ako aalis dahil yung kapatid ni Lola na si Imadora ay kadarating lamang ng bahay galing sa layasan. Pantalo pakwan. Masarap ang pakwan. Masarap ang pakwan. Lagi din na. Masarap ang pakwan. Masaya pakwan ba ibrit? Ang tiyak. Abati Kulat kabod. Ba Philippines? Masarap ang pakwan. Masarap ang pakwan. Pakwan. Ayan nga't pagkatapos kong asikasuhin, si Lola at si Nili ay lumabas na din agad ako. Tumawag na yung kapatid ni Lola na nasa bahay na daw siya. Ayan nga't nakapambahay lamang ako ng suot at parang nautusan nga lamang ni Lola na bumili ng suka sa tindahan for today's video. At habang nga ako'y naglalakad ay nadaanan ko pa yan, may dalawang upuan na itinapon. Maayos pa nga at maganda at pwede pang mapakinabangan. Lampas na nga yun ng alas 8 ng gabi at marami pa din mga tao at may mga matatanda pa nga din na nakatambay sa labas. At dyan nga din galing yung kapatid ni Lola na si Imadora, naglakad-lakad at tumambay dyan. Yun nga kapatid ni Lola ay laging nasa layasan at hindi napipirmi sa bahay. Dahil kapag nasa loob lamang daw siya ng bahay at hindi nakakalayas ay parang lalo daw siya magkakasakit at nanghihina. Ayun nga't marami pa ding mga tao ang nakatambay sa park. Kahit nga may kaguluhan pa din dito sa Israel ay safe pa din kami din dahil medyo malayo kami doon sa parte na may kaguluhan. Habang ako naglalakad ay may natanaw ako na plastic bag na nasa ibabaw ng upuan at sa isip-isip ko ay baka mga damit na itinapon. At nang lapitan ko nga ay tiningnan ko agad, abay first time kong makakita ng mga garne at anong pagkakadaming itinapon na pagkain. At sa isip-isip ko nga ay baka naman ipinatong lamang doon at anong pagkakadaming isinaron. Andinin na nga ako sa bahay ng kapatid ni Lola at anong pagkakadilim nga. At ang kanilang pailaw ay sensor light na kapag may dumaan ay saka lamang mabubuhay. At kahit nga sa pagpasok din sa may hagdan nila ay anong pagkakadilim din. Ayan nga't pinagbuksan na ako ng caregiver ni Imadora na si Maria. Madalas nga akong pumunta dito sa bahay ni Imadora dahil madalas siyang magbigay ng pagkain para kina Lola. Sila nga lamang dalawa ng kanyang caregiver ang nakatira dito sa bahay at hindi pa naman alagain si Imadora dahil malakas pa. Kailangan lamang talaga na may makakasama sa bahay si Imadora dahil minsan ay sumasama din ang pakiramdam nito. Ayun nga't pagkatapos kong makuha yung bigay ni Imadora ay umalis na din ako agad. Mabait nga din yung kapatid ni Lola na si Imadora, dalawa nga lamang silang magkapatid. At nang dumaan nga ulit ako dyan, abay nandini pa din yung plastic bag na puno ng pagkain. Ay talagang iniwanan na nga di yan, ay kung sinong may gusto ay dikuhanin at pwedeng maimukbang. Ang daming ang laman, siguro ay galing arin na restaurant na hindi naubos. Ay talaga namang tiningnan ko pa nga at ayan nga't natapon pa ang sauce. Ang dami nga ng manok at ang lalaki pa ng hita. At kapag nga walang kumuha noon ay siguradong mapapanis yun at masasayang lamang. At habang nga ako'y pauwi, nakasabayan ko pa nga sila Lola at kahit nga matatanda na sila ay talaga naman sweet na sweet pa din. At mapapasana all ka na nga lamang talaga for today's video. At eto pa nga ang isa at kahit nga matatanda na sila ay gumagala pa din sila sa labas kahit gabi na. Hindi katulad natin sa Pinas na kapag matanda na ay halos karamihan ay nakapirmi na lamang sa bahay. At kita nyo naman si Lola at may dala pang ang aso. Ayan nga't nang dumating ako sa bahay ay gising pa si Nili at nang makita nga ako ay todo smile. At si Lola naman ay tulog nang dumating ako. At eto na nga yung mga bigay ni Imadora. Mayroong mga tsinelas na galing sa hotel at mayroon din binili si Imadora para kay Lola. Meron na nga tsinelas na ganun si Lola na kulay pink naman at binili din ni Imadora. Ang kaso ay hindi naman isinusuot ni Lola. Mayroon din dalawang mangga na bigay si Imadora. Mayroong marakyera-kot o vegetable soup. Mayroon din pickled watermelon o pakwan at first time ko nga lamang makakita niyan at ang lasa ay medyo maalat. Mayroon din pastida na gawa sa iba't ibang klase ng gulay. At eto naman ay kanin na may halong chicken at mga gulay. Araw-araw nga hindi nawawala sa kanila ang pagkain ng gulay. Kaya naman mahahaba din ang buhay ng mga tao dito sa Israel at marami ding umaabot ng 100 taon. Ayan nga't sinili panay pa ang Marites at nanonood din ng TV at ang sabi ko nga ay matulog na.
Ay siya, hanggang dito na lamang ang kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-iingat po kayo palagi.